misteryoso. Tahimik at masikreto. Ito ang mga katangiang umaakit sa atin sa mga shipwreck. Sa isla ng Malapascua sa Daambantayan, Cebu, pakay naming maidokumento ang 4 na barkong lumubog kasama ang mga taong sakay nito. Ang isang pampasaherong barko, isang cargo carrier o barkong tagadala raw ng supplies. Isang landing craft na sakay daw ang maraming sundalo para sa gyera. At ang isang napakalalim raw na gunboat o barkong nakadisenyo para bombahin ang kalaban. Hindi pa napupuntahan ng eksperto ang 3 sa 4 dito. Ang pinakalayunin namin sa pagpunta namin dito sa Malapascua Island at isagawa itong mga wreck dives na ito ay para talaga primarily to explore. Ano na ba nangyari dito sa mga lumubog na barkong to? Ano na ang present state nitong mga wrecks na ito? Intact pa ba siya? Disintegrated na ba siya? Binakal na ba siya? Una na naming nasisid ang pampasaherong MV Doña Marilyn. Noong 1988, habang nagbabiyahe itong Doña Marilyn na to, mula sa Maynila papuntang Leyte, lumubog siya dahil sa bagyong Ruby. At dahil sa paglubog niyang yun, more than 250 people ang pinaniniwalaang namatay. Ang mga shipwreck ay pinag-aaralan at ikinakatalog ng National Museum dahil dito nalalaman ang kaugnayan ng ating nakaraang sibilisasyon sa karagatan. Pagbaba namin dito sa Doña Marilyn na to, ang nakita pa lang namin yung pinaka-structure, yung pinaka-forma ng barko, kung ano yung natira dun sa napakagarang barko dati na MV Doña Marilyn. Pero meron pa syempre kaming mga papasukin, may mga sulok pa kasi to, marami pa sigurong mga bagay na pwedeng makita doon. Mga bagay na pwedeng magkwento kung ano yung nangyari, mga alaala nung napakagandang barkong ito. At marahil kung ano yung mga buhay na nawala nung panahong yun. Okay, so ito yung first dive namin sa Doña Marilyn. Amazing. Talagang ang ganda ng visibility kasi kitang-kita namin yung buong barko. Ang naging mahirap lang talaga yung napakalakas ng current. Sa ikalawang pagkakataon, hahalughugin na namin ang loob at paligid ng Doña Marilyn. Ngayon naman ay babalikan namin yung MV Doña Marilyn na wreck. Dahil nung unang beses na pinuntahan namin yon, napakalakas ng current. So medyo hindi namin siya masyadong kita ng malapitan. Ngayon, gusto namin talaga siyang maobserbahan sa medyo matagal naming makita lahat ng mga bahagi. Dahil hindi basta-basta ang mga wreck dives, hindi siya madaling gawin, may mga precautionary measures tayong sinunod at talagang iba yung pag-iingat yung ginawa namin. Una, SOP nga na kailangan may body ka. Sa pamamagitan ng body, merong talagang maglo-look after sa isa't isa. Meron talagang dive plan. So talagang may mga briefing, talagang pag-uusapan namin, ano ba yung mga gagawin pagdating doon.
So sa second dive, mas nagkaroon kami ng pagkakataon na talagang makita ng malapitan talaga yung barko kasi nga medyo wala na yung current. So pag baba namin, isa-isa namin tinignan yung mga parte ng barko na natira pa. Pinalawang na siya, tapos napuno na rin siya ng mga lumot, ng corals, soft corals, tsaka ng mga talaba. So wala ka nang makikitang karangyaan dun sa barkong yon. Pero malaki yung barko. So kumbaga parang yung feeling na parang pag tinitignan mo siya, parang nakakapanindig din ng balahibo kasi napaka-grand nitong barkong to. Tapos lumubog lang ng ganon. Narating namin ang isang masikip na lagusan na dating naging daanan ng mga pasahero. Sandali pa lang kami sa baba, sinimulan na namin pasukin yung hallway nung barko. Siyempre para sa akin, nakakatakot siya kasi malalim na masyado kaya madilim na. Tapos, dagdagan mo pa yung fact na kulob siya, masikip. Siyempre, ayokong isipin na may mga kaluluwa pa doon. Ayokong isipin na meron pang naglilinger na mga souls. Kahit na marami raw ang namatay doon sa paglubog ng barko na yon. Pero nakausap ko yung mga mangingisda, tapos nasabi nila na sila mismo na kung tutusin, parang ang tatapang nila, di ba? Sinusuong nila yung mga alon, sinusuong nila yung mga malalakas na hangin, nasa gitna sila ng dagat, nasa laot sila. Pero dun sa parang pinaniniwala ang mga souls o kaluluwan na yung naiwan doon, natatakot sila. So what more ako na pumasok kami, tapos pinenetrate namin yung napakasikip na hallway. Siyempre parang nung time na yun, parang kinabahan ako. Pwede ka magpanik, pwede ka ma-stress masyado, matensyon ka. Ang daming pwedeng mangyari sa ilalim na hindi naman yun yung natural environment namin. E paano kung ma-stress ka, masyado kang mag-inhale nung gas na maubos. Pwedeng pwedeng maraming mangyayari doon na masama. Siyempre, since minsan lang naman ang makakapasok sa mga ganon, talagang tinake ko na yung opportunity. Talagang pinagmasdan ko yung mga ano ba yung nabuo na sa loob. Marami ng mga clams, marami mga talaba, tapos mga lumot-lumot. Pero may mas masisikipang sulok ang barko na hindi basta-basta mapapasok ng ordinaryong diver. Ang aming kasamang technical diver na si Poby ang papasok dito.